eksena sa isang sci-fi o Hollywood movie. Ang nasaksihan sa ilang probinsya ng Hilagang Luzon pasado hating gabi nitong Huwebes. Ang kalangitan kasi biglang nagliwanag sa pagbagsak ng isa asteroid. Ako yun. Sabi ko lang doon, wow. Oh my gosh, wow. Pero may iba hindi namangha, sa halip na bahala. Ang pagdaang ito raw kasi ng asteroid, sinabayan din ng mga kakatwang pangyayari. May mga namataan po kasi kami mga ibon, unusual. Madaling araw tapos sabay-sabay silang umiikot-ikot. Yung maliliit po na bato, bumagsak po sa bubong. Ang pagbulusok ng asteroid, maituturing ba talagang signos o masamang pangitain? Pinapanalangin ko na sana po ay hindi yun mangyayari. Maraming taong maapektuhan. Yun! Uy! Uy! Hapon nitong Miyerkules, nung nabalitaan ng electrical engineer na si John Dean mula Lalo sa Cagayan Province na posibleng may mamataang asteroid sa kanilang probinsya. Kaya matyaga na siyang nag-abang. Mahilig kasi ako sa mga extraterrestrial activities, kaya naisipan kong i-video. Kita ko sa news sa eastern part ng Cagayan, so doon na ako nag-focus. At sa ilang oras na paghihintay, eto na ang bumungad sa kanya. Bluish siya, tapos habang lumalayo, nagiging red. Nakakabulag. Overwhelmed. Bihira ka lang makikita ng ganun na natural phenomenon activities. Sa buong buhay mo, baka hindi ka na makakita ng ganun. At pagkatapos ng 30 minutong pagpasok ng asteroid, may kung ano raw bumagsak sa kanilang bubong. May lumugutog doon sa taas. Parang yung maliliit po na bato. Oh my gosh! Oh my gosh! Wow! Isa rin sa mga nakasaksi sa pagbulusok ng asteroid, si CJ, na nooy nagmumotor mula sa bayan ng Santa Ana, dito rin sa Cagayan. Umitim yung itaas. Bigla nang bumagsak, naka-slow siya na pababa. Pinapanood ko lang siya na nakatulala lang ako. Si first time kong makakita ng ganun. Pero ang kanilang pagkamangha napalitan ng kaba nung biglang May narinig po akong sumabi. na sinundan pa raw ng pagyanig ng lupa. Within 3 to 5 seconds, may mga tumawal na po na aso. Sabihan na pag may mga ganung pangyayari na bigla-bigla, may mga bagyo na parating. Mulan na nung matapos bumagsak. Ang dagat kung saan nila nakitang dumaan ang asteroid, bigla raw nagngalit. Sinabi nila na hindi na sila nakaligo kasi nga yung bigla nang tumaas yung tubig. Pinapanalangin ko na sana po ay hindi yun mangyayari. Maraming taong maapektuhan. Yun! Uy! Uy! Ang magkapatid namang sina Christian at George mula sa Ilagan, sa probinsya naman ng Isabela, sa halip na ma-excite sa balita, Medyo nagulat, natakot. Baka kasi may shockwave, yun po yung iniisip namin. nakadagdag pa raw sa kanilang kaba. Nung ilang oras bago ang pagbagsak ng asteroid, bigla raw naglipara ng mga puting ibon malapit sa kanilang bahay. Napakadami naman nila na paikot-ikot lang po sa area. Medyo eerie, medyo nakakilabot. Gayunman, lakas loob pa rin daw silang nag-abang. Umakyat kami nung mga madaling araw, 1 hour before ng event. Hanggang sa hindi nga sila nabigo. Habang binivideohan nilang pagbulusok ng nakamamanghang liwanag, nakarinig din daw sila ng kakaibang tunog. Parang kulog na medyo disperse po yung tunog na medyo malayo. Sounds talaga ng isang meteor, katulad dito ng isang jet fighter na nagpo-produce na isang sonic boom associated with the shockwave. Gayunman, ang takot agad daw napalitan ng pagkamangha. Parang first time ko nakakita nun, sabi ko, woo! Dang Kala ko katapusan ko na kasi sobrang liwanag.
Ayon sa PAG-ASA o ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, ang bumagsak na asteroid sa ating atmosphere, ang 2024 RW1 na tinatayang nasa 1 metro ang sukat. Isang bagay na katulad dito is very rare. Ang mga bagay na mga bato na yan sa kalangitan, kapag wala pong interaction sa atmosphere ng Earth, kung tawagin po yan mga meteoroid o kaya asteroid. The moment na pumasok po yan sa atmosphere natin, makikita natin siya as a bulalako o shooting star. And then we call it meteors. Siyempre, pagpasok po natin sa atmosphere niyan, and so masusunog siya. Kung malaki siya, yung pinaka-nucleus na matitira doon, nakakasurvive. At pag yun ang tumama sa lupa, yun na magkikreate ng konting crater, tatawagin natin yun, meteorite naman. Ang prediksyon ukol sa 2024 RW1, hapon na ng Miyerkules na iulat ng isang organization. Kaya hindi raw sila agad nakapag-abiso sa publiko. Normally, ay gumagawa kami ng press statement before that. Pero ang nangyari kasi, nung kinumpute nila ang trajectory, ilang oras lang, ay magpo-point of entry na. So ang nangyari doon, ipinakalat namin yung lahat ng mga information. Kaya ang ating mga kababayan ay naalerto ng tungkol doon. Ang 2024 RW1, ika-9 na asteroid na na-detect sa kasaysayan ng ating planeta. Pero ang tanong ngayon, saan kaya bumagsak ang 2024 RW1? Yun nga ang magiging disaster and threat kapag medyo malaki at kung sa lupa tatama, kung halimbawa matsyempuhan ka noon. Alam naman natin ang history na kung bakit nawala ang dinosaurs. Pero bihira ngayon yan bihirang mangyari yun. In-expect po na ang 1 meter na ito, na pagka pumasok sa atmosphere natin, ay talagang masusunog na lahat. At kung may nakasurvive man siya, sa dagat babaksak. Pinabulaan na naman ang pag-asa na ang pagbagsak ng asteroid sa mundo may kaakibat na signos. Ito ay walang kinalaman sa meteorology sapagkat ang ating natunghayan ay astronomical in nature. Kapag ang isang tao ay mayroong isang karanasan na hindi niya kayang ipaliwanag, hahanap ka ng pwedeng maging dahilan. Maski naman yung sinaunang mga civilization. Kapag ang isang bagay nasa kalangitan, ang unang tendency kaagad is something is from a heavenly power. Yun! Uy! Uy! Dahil sa nakamamangha at napakapambihirang phenomenon, ang makakita ng asteroid sa ating kalawakan, hindi nakagulat-gulat. Kung kakabit na rin nito ang kung ano-anong mga paniniwala at kwentong bayan. Ayun! Sa kasaysayan ng sangkatauhan. Oh my gosh! Wow!